isa. Ininyayahan ko po yung mga nasa kabila na pumunta na po dito upang samahan kami na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. It's the last Wednesday of the month. Sobrang bilis. Kahit kami personally na a-amaze sa sobrang bilis ng araw. Hindi mo mamalayan. Bukas, makalawa, December na naman. Amen? Amen? Pero syempre, hindi naman natatapos yung araw na dapat hindi natin pagpapurihan ng Panginoon. Amen? So sa gabing ito, ihanda natin yung mga puso natin, ituon natin yung isip natin sa banal na presensya ng Panginoon. Amen? Handa na po ba tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon? Amen? Amen? Parang hindi. Handa na po ba tayo? Amen? Sambahin po natin ang Panginoon sa gabing ito. Sambahin ka, Panginoon. Purihin ka. Yes, Lord, we invite your Holy Spirit, Panginoon. Purihin ka. Ang puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisan. Minsan pa, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. O daluyan, daluyan ang walang hanggang mga papuri't pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Panginoon, loobin niyo po ngayong gabi. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Maging daluyan kami, Panginoon. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Come on, church! Minsan pa
pagsinta. Oh, daluyan! Daluyan ng walang hanggang mga Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at O kailan. patuloy po natin siyang awitan. O loobin Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas O na Panginoon, dalangin namin na maging daluyan kami ng pagpapala mo sa gabi ito. O purihin ka, Panginoon. Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O maghari, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O maghari ka, Panginoon, sa buhay namin. Maghari ka, Panginoon, sa puso namin ngayong gabi. O maitas ka, Panginoon, sa lugar na ito. O madakila ka, Panginoon, sa apat na sulok ng tahanang ito, Panginoon. Pagharian niyo po, Panginoon, ang mga puso namin. Pagharian niyo po, Panginoon, ang mga buhay namin. Sakupin kami, Panginoon, ng banal na Espiritu sa gabing ito. Dalangin namin, Panginoon, na bumaba, Panginoon, yung apoy ng pagpapala sa lugar na ito. Come on, church. O purihin natin siya. O purihin natin siya. O Panginoon. O Panginoon. O Panginoon. O purihin ka. O purihin ka. O purihin ka. Come on, papurihan niyo ang Panginoon sa umaga, sa gabi ito. Oh, hallelujah! 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 Lord, narito kami, Panginoon. Pinapagamit namin, Panginoon, yung oras na ito upang sambahin ka, Panginoon. Upang dakilahin ka, Panginoon, sa lugar na ito, sa gabing ito, Panginoon. Sa'yo, lahat ng papuri. Sa'yo, lahat ng pasasalamat, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Come on, church. Purihan natin ang Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. O purihin ka. O purihin ka. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Come on, church. Itaas natin ang ating mga tinig sa Panginoon, sa ating Panginoon. Awitan po natin siya. O Panginoon, karapat dapat ka, Panginoon. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. Yes, Lord. Sa'yo'y namamangha.
sa'yo'y namamahal. Oh, purihin ka! Purihin Oh, ka. purihin ka, Panginoon! Ako'y namamahal. Oh, purihin ka! Purihin ka. Oh, purihin ka! Sa'yo'y namamahal. Oh, purihin ka, Panginoon! Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka! Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Oh, purihin ka! Sa'yo'y namamahal. Purihin ka! Ako'y purihin ka. Sa'yo'y Jesus, ako'y namamanghang. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba. Minsan pa, O Jesus, Jesus, ako'y namamangha. Yes, Lord. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. O minsan pa, Jesus, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba. Jesus, ako
last time, church. Come on. Purihin ka. Purihin ka. Ako'y namamagana. Oh, purihin ka. Purihin ka. Sa'yo'y namamagana. Oh, purihin ka. Oh, purihin ka. Oh, Panginoon, maluwalhati ka. Oh, madakila ka. Oh. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na sa gabing ito, Lord God, kamangha-mangha, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon, na inalay niyo po sa amin, Father God. Tunay nga, Panginoon, na kamangha-mangha, Panginoon, yung sakripisyo na ginawa niyo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang kami ay maligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dugong tumanak, Panginoon, upang malinis, Panginoon, yung mga kasalanan namin, Father God. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu, Father God, na siyang kasama namin, Panginoon, upang maranasan namin yung presensya mo, Panginoon. Hindi lang sa lugar na ito, Panginoon, kundi sa mga buhay namin, Father God. Lord, nagpapasalamat kami dahil nandito kami, Panginoon, upang maranasan, Panginoon, yung banal na Espiritu na yun, Panginoon, na iniwan mo para sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Tunay nga nakamangha-mangha, Panginoon, yung lahat ng bagay, Panginoon, na ipinaparanas niyo po, Panginoon, sa buhay namin. At naniniwala kami, Father God, na sa gabing ito, Panginoon, may mga kamangha-mangha ka pang bagay na gagawin, Panginoon, sa buhay namin na ipaparanas, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, may mga dalangin pa, Panginoon, kami nasasagutin mo, Panginoon, sa gabing ito, Father God. So, nandito kami, Panginoon. Pinapupurihan ka, Panginoon, papupurihan, Panginoon, yung pangalan mo, Panginoon, sa lugar na ito. Maraming salamat, Lord God. Dahil kami, Panginoon, patuloy yung pinipili, Panginoon, upang maranasan, Panginoon, yung banal na Espiritu na ito, Panginoon, upang maging gabay namin, Lord God, sa bawat araw ng buhay namin, Lord God. Kaya, Panginoon, walang katumbas, Panginoon, na naawitin, Panginoon, walang katumbas, Panginoon, nagawa, Panginoon, upang masuklian, Lord God, lahat ng kabutihan niyo po, Panginoon, sa buhay namin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, itinataas ka namin ang patuloy sa lugar na ito, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinapalakpakan ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Come on, church. Lord, karapat-dapat ka, Panginoon, sa papuring ito, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa pagsambang ito, Panginoon. Yes, Lord. We continue to praise you, Lord God, tonight. At sa mga salita, Panginoon, na siyang aming marinig sa gabing ito, Panginoon, nawaing lingkod niyo po, Panginoon, na siyang gamitin niyo, Lord God, upang maging daluyan, Panginoon, ng mga salitang niyo, Lord God, maging kalakasan namin, Panginoon, hindi lang sa gabing ito, Panginoon, at sa mga araw pa, Panginoon, na darating, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Wala kaming idea, Panginoon, kung kailan ka darating, but Lord, nandito kami, Panginoon, kung oras man na dumating ka, Panginoon, handa kami, Panginoon, na salubungin, Panginoon, yung banal na presensya, Panginoon, na ibinubuhos mo, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. We declare tonight, healing, Father God, after healing, Panginoon. We declare strength after strength, Panginoon, sa mga nahihina. We speak blessing, Father God, sa mga nagkukulang, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. Kung sino man, Panginoon, yung nagkukulang, Father God, pagpalain niyo po, Panginoon, sa gabing ito, Father God. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano yung mga dala-dala ng mga kapatid ko, Panginoon, sa gabing ito. But Lord, one thing I know, Father God, that you will answer everything, Father God, tonight. With that word, Father God, na siyang padadaluin mo sa inyong lingkod, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung magandang gabing ito, Father God. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung magandang gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat sa biyaya at habag niyo po, Panginoon, na naranasan namin, Panginoon, hanggang sa oras nito, Father God, sa mga araw nagdaan sa buhay namin, Panginoon. Sa inyo po namin, Lord God, maingat na ibinabalik yung lahat ng bagay, Panginoon, na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa gabi ito. Come on, church, once again, give your best praise to the Lord. Come on. Come on.
Bigay niyo yung pinakamatabes na palakpak sa Panginoon sa gabing ito. Come on! Give your best praise! Come on, palakpakan natin siya sa gabing ito. Hallelujah! You deserve everything tonight, Lord God. You deserve everything tonight, Panginoon. Malwalhati ka. Maparangalan ka, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. All the glory, honor, and adoration belongs to you, Lord God. In Jesus' name, we have prayed. Everybody say, Amen. 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 Alright, so magandang gabi po sa bawat isa. Batiin po natin ang ating mga kasama sa gabing ito. Sabihin po natin, Christ Evening. Ayan, diba? Napakasaya nung pagbati natin. Tunay nga po, ang Panginoong Sus ang siyang mapapurihan sa gabing ito. Higit sa lahat, ang kanyang presensya po ang ating maranasan, ang ating makilala sa gabing ito. Ayan. Ako po ay nasasabik na ibahagi po ang pangako ng Diyos na sa pagtatapos po ng tema natin, mahalaga po na marami tayong natututunan. Marami tayong daladalang pangako ng Diyos. Ayan. So sige po, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Ilapit po natin sa Panginoong Diyos ang gawain ito. Ayan. Panginoong Sus, maraming salamat po, Ama. Pinupuri at sinasamba po namin kayo, ang inyong pangalan ang siyang may taas. Tulungan niyo po kami na maranasan po namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa oras pong ito, Ama. Tunay nga po, Ama, nabuksan niyo po ang aming isipan upang maunawaan po namin ang kalooban ninyo. Buksan niyo po ang aming puso upang sa gayon, Ama, magkaroon po kami na mapagpakumbabang puso na handa pong sumunod sa inyo pong naisin. Naniniwala po kami sa gabing ito po ay gabi ng kasagutan sa aming mga panalangin. At naniniwala po kami na sa bawat dasal, sa bawat panalangin po namin, Panginoong Sus, ito po ay naririnig niyo po, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama, dahil may katiyakan po kami sa sagot sa aming mga panalangin, dahil kami po yung mga anak ninyo. At kayo po ang aming Ama na siyang nakakaalam at nakababatid ng lahat ng bagay, kung ano po ang nararapat sa aming mabuti, Panginoong Sus. Pagpalain niyo po ang inyong salita at kayo po ang siyang makilala sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen at amen. Ayan. So nais ko po simulan ang title po ng ating mensahe sa pagpapatuloy po ng ating tema patungkol po sa focus on God's strength ay, ayan, grab hold God's covenant. Ayan, sabihin nga po natin, grab holds God's covenant. Ulitin po natin, dapat mas malakas. 1, 2, 3, go. Grab holds God's covenant. Ilan po sa atin dito nakakaunawa ng salitang covenant? Meron po bang naka-experience na ng salita nito, yung covenant, when we say covenant? Tayo po bilang tao, mahalaga sa atin yung salitang pangako, lalo sa kapwa natin, diba? At kapag tayo po ay pinapangakuan, isang bagay po ang inaasahan po natin, ito po ay, ano pong gagawin kapag tayo po ay pinangakuan? Ito po ay tinutupad, diba? Pero marami po sa atin ang karanasan na kapag tayo po ay pinapangakuan, ito po ay hindi nangyayari. Diba? At nagiging resulta po ng mga pangakong hindi nangyayari o hindi po nagiging totoo sa mga taong nangako sa atin. At tayo po ay madalas nasasaktan, diba? Because yung expectation natin ay hindi po na-meet. Ayan. So matatawag po na pangako sa tao, yung pangako sa tao ay may chance na ito po ay mangyari o ito po ay hindi mangyari. Pero kapag sinasabi naman po nating covenant,
When we say covenant, ito po ay pangako mo sa Diyos at pangako ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Mahalaga po na ang bawat anak ng Diyos ay may pinangahawakang covenant. May pinangahawakang pangako mula sa Diyos. Dapat po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga miyembro ng Abundant Life Church family, meron po tayong personal covenant between you and the Lord. Dahil anuman ang mangyari sa buhay po natin, paglalakbay sa ating pananampalataya, you will be able to stand tall because you are being hold on the Word of God. You are being hold on to the covenant of the Lord. At yan po yung pag-aaralan po natin. At ito po ay binahaginan na po sa atin ni Pastor Noah nung itong huling linggo na yung kwento po ng buhay po ni Jose. Ayan, na mahalaga po na natalakay doon kung paano po nagsimula yung pangako ng Diyos sa buhay ni Jose at kung paano niya po ito pinanghawakan until yung pangako ng Diyos ay naganap sa buhay po niya. At yan po ay bibigyan po natin ng mas mainam na explanation sa gabing pong ito. Kaya po mahalaga ang title po natin, Grab Hold God's Covenant. May kita po natin yan sa Genesis chapter 37, verse 5 to 10. Nais ko po imbitahan ang bawat isa na basahin natin ang salitang ito. Genesis chapter 37, verse 5 hanggang 10. So, English po ito. Ayan, sige, dyan na lang natin para isang lengguwahe lang. Joseph had a dream. And when he told it to his brothers, nung sinabi niya sa kanyang mga kapatid, they hated him all the more. Sa madaling salita, noon pagalit na yung mga kapatid niya sa kanya. Pero mas lalong nagalit itong mga kapatid niya nung narinig nila yung kwento ni Joseph, itong panaginip niya. Sabi po dito sa verse 6, he said to them, listen to this dream I had. Mayabang po ba si Joseph dito? Pinagmamayabang niya po ba yung, ay, ang Diyos nangusap sa buhay ko? Di ba? Bakit parang siya na lang lagi kinakausap ni Lord? Bakit parang si Sister MG na lang lagi may vision? Di ba? At bakit parang hindi yan sinabi sa akin? We don't have to be jealous. We don't have to, Pero sabi po dito, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright. While your sheaves gathered around mine, bow down to eat. His brothers said to him, do you intend to reign over us? Sinasabi mo ba na ikaw ay mamumuno sa amin? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Verse 9, then he had another dream and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream. Kulang pa yan mga kapatid. Meron pa ako isang panaginip. This time, the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa nabasa po natin. Balikan po natin sa verse, unang verse ulit, verse 5. Himay-himayin po natin yan. So, he said to them, listen to this dream I had. Sinabi po ni Joseph na tayo, habang tayo po ay nagtatali ng bundol-bundol na grain, sabi dito sa field, ay biglang ang mga grain na ito ay tumayo at pinalibutan yung grain na meron si Jose at bigla pong yumukod sa kanya. Next verse 4, verse 8. Sabi po dito sa verse 8, yan. His brothers said to him, do you intend to reign over us? Sinasabi mo bang ikaw ay mamumuno sa amin? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Mga kapatid, I just want to give some explanation on this part. We cannot tell how God is talking to every individual of us. Diba? Hindi natin pwedeng husgahan na ang Diyos ay pwedeng mangusap lang sa iyo at hindi sa Kanya. At hindi rin natin pwedeng husgahan kung paano ang Diyos nangusap sa taong ito versus sa iyo. Ibig ko sabihin, bakit ganyan yung pangungusap ng Diyos sa iyo? Parang taliwas naman sa sinasabi ng Diyos sa akin. We cannot judge how God talked to Him. Kasi tandaan po natin, every one of us has a main role to be part of the perfect plan of God. Meron po tayong layunin sa pinakadakilang plano ng Diyos. Meron tayong specific role sa pinakadakilang plano ng Diyos kung paano mangyayari yung plano ng Diyos. Kaya po sabi po dito, kapag hindi po natin naunawaan yung
pangako ng Diyos, yung covenant na meron ang Diyos sa buhay po ni Joseph, maaaring maging ganito rin po yung heart natin patungkol po sa kung ano po yung ni-reveal ng Diyos sa buhay po ni Joseph. Nagalit sila. Natakot sila o nagalit sila na baka sila ay pamunuan. Ganyan po magiging puso po natin if we don't fully understand na yung taong nasa paligid natin, pwede rin po ang Diyos mangusap sa buhay po niya. Diba? Bata man yan, matanda man yan, may abilidad man yan o wala, ang Diyos ay pwedeng mangusap dito sa mga taong ito. Pero sabi po dito sa verse 9, then he had another dream. Yung panibagong panaginip niya po dito, sinabi niya sa kanya mga kapatid, makinig kayo, I had another dream and this time yung sun and moon naman po at ang 11 stars po ay yuyukod sa kanya. At sa next verse po dito, sa verse 10, sinabi naman po dito ng kanyang ama, verse 10 po, when he told his father as well his brothers, his father rebuked him and said, what this dream you had, will your mother and I, your brothers, actually come and bow down to the ground before you? Ayan. So, ano po yung, bigyan ko po kayo na mas malinaw na halimbawa patungkol po sa covenant. When God created the heaven and the earth, mga kapatid, nung nilikha po ng Panginoong Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng bagay dito sa mundo, nandun na po yung pangako ng Diyos. Ibig sabihin ng pangako, nandun na yung covenant ng Diyos para sa tao. Kaya nga po, nilikha niya muna ang lahat ng bagay bago ang tao kasi nandun na yung pangako ng Diyos para sa tao. Ibig sabihin, we are special before the Lord. Yan. And then, noong sila Eva at Adan ay nagkasala, nung sinuway nila yung utos ng Diyos para kainin yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. Yan. Ang tao po ay nagkasala. Pero, naalis po ba yung covenant ng Panginoong Diyos? Bibigyan ko po kayo ng mas magandang halimbawa ano po ang covenant ng Diyos doon sa sitwasyon nila Eva at Adan. Sila Eva at Adan, nalaman nilang sila ihubad at ang una po nilang ginawa ay naghanap po sila ng pantatakip nila sa katawan nila. At ang bagay na pinantakip nila sa kanilang katawan ay halaman. Ayan. Pero, pinalitan ito ng Panginoong Diyos ng balat ng hayop. Nabasa niyo po ba yun o ako lang nakabasa? Ayan, basahin po natin. Ayan. Bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa dyan. Ang tao, kapag ang tao naghanap ng solusyon, gaya ng ginawa nila Eva at Adan, yung halaman, nalalanta yan, nauubos yan. Temporary solution lang yan. Pero yung pag ang Diyos ang gumawa ng solusyon, ang Diyos ang nagbigay ng covenant para sa tao, ibig sabihin matibay ang pangako ng Diyos para sa tao, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para ang tao ay patuloy na maingatan. So, hindi dahon ang pagtakip sa katawan ninyo, lalamigin kayo dyan. Wala naman po sinabi sa Biblia, pero literally, ganun ang sitwasyon nun. Kaya ang ginawa po ng Panginoon Diyos, balat ng hayop. When we say balat ng hayop, hindi naman yan yung may nakitang balat lang ng hayop. Ibig sabihin, may pinatay na hayop para may pangtakip sa kanilang kahubaran. Ano po ang covenant dito? When we say covenant, it is always connected to our Lord Jesus Christ. Tingnan po natin mga kapatid. Hindi po basta pangako lang meron ka sa Diyos, okay na yon. Basta tawag na nating covenant. Hindi po ganun yon. When we say covenant, it should always be about Jesus Christ. Ito po ay dapat lagi patungkol sa Panginoong Jesus, yung pangako na meron ka. Ang simbolismo po ng pagkabalot ng balat ng hayop sa katawan po nila, ibig sabihin po may pinatay na hayop para matakpan po ang kanilang kahubaran. Ganon din po sa atin. Ang kasalanan po natin para matakpan po at matanggal po ang ating kahubaran, ay kailangan ng Panginoong Jesus mamatay para sa ating mga kasalanan. Umpisang-umpisa pa lamang po, pinakita na po ng Panginoon Diyos yung covenant niya para sa tao, na ito ang gagawin niya para ang tao ay maligtas. Bigyan ko pa po kayo ng magandang halimbawa. Nung si Cain at Abel ay nag-alay ng offering sa Panginoon, bakit hindi po si Cain ang kinalugdan at yung kay Abel po ang siyang kinalugdan? Parehas lang naman po silang nagbigay ng offering. Mahalaga po na kapag tayo po ay nagbibigay ng offering, we fully understand yung covenant na meron tayo sa Panginoong Diyos. Hindi lang tayo basta nagbibigay. We have to fully understand why we are giving this for the Lord. At again, sabi nga po natin kanina, ang covenant ay dapat lagi patungkol po sa Panginoong Jesus. Bakit po si Abel ang kinalugdan? Maganda, marahil marami namang alay si Cain ng mga prutas at maaaring mainam pa. Pero bakit yung kay Abel ang kinalugdan? Kasi si Abel, hindi naman po sinabi, pero ang simbolismo po ng ginawa po ni Abel na pag-alay ng tupa ng hayop ay
pagdanak ng dugo ay simbolismo po na kapatawaran ng kasalanan niya, na alam niya na hindi po siya karapat-dapat. And Abel fully understand how important blood sacrificing before the Lord. Umpisa pa lamang po yan, naunawaan na po ni Abel. Kaya po mga kapatid, when we are giving our offering, we have to fully understand ano yung covenant at sino yung covenant, at ito po ay patungkol po sa Panginoong Hesus. Huling halimbawa po, bagamat marami pang halimbawa patungkol sa covenant, Noah's Ark. Sabi ng Panginoong Diyos, Noah, gumawa ka ng arka. Hindi lamang po gumawa si Noah ng arka, but it symbolizes the covenant of the Lord. Sabi po ng Panginoong Diyos, sino man ang pumasok at nasa loob ng arka, yun lamang po ang maliligtas. Diba? Sino lamang po ang pumasok doon sa loob ng arka ng panahon ng baha, yun lamang po ang naligtas. Ito po ay covenant uli ng Panginoong Diyos para sa tao. Ilustrasyon kung paano ang tao ay ililigtas ng Diyos. Sino man po ang nasa Panginoong Hesus, ay siyang maliligtas lamang. Kaya po mahalaga po na in every verses, in every chapter, in every book na binabasa po natin sa Biblia, hinahanap po dapat natin yung covenant ng Panginoong Diyos. Yung covenant ng Diyos sa tao. At sino po yung covenant ng Diyos sa tao? Ang Panginoong Jesus. Kaya po, we will go to the main topics or main points. Point number 1, sabi po dito, God's covenant becomes our hope. Paano po ibig sabihin po niyan? When we read yung story po ni Joseph, hindi po naging madali ang buhay po ni Joseph. Amen po ba? At maraming sa atin dito, hindi nagiging madali ang ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Pero isa lamang po sinasabi po ng Panginoong Diyos dito sa atin. Hindi lang naman ikaw ang naghirap. Marami ng taong nauna sa iyo na naghirap sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Pero ito ang kagandahan. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoong Diyos na naghirap, na totoong humawak sa covenant ng Panginoong Diyos, there are hopes. Merong pag-asa sa Panginoon na humahawak sa kanyang salita. Ito po si Joseph, ano po nangyari? Hindi po ba masakit sa kanyang damdamin na siya po ay pagtangkaing patayin ng kanyang mga kapatid? Yung ikaw ay pagtulungan ng iyong mga kapatid tapos ihulog ka sa balon? Diba? Yung pinagplanuhan kang patayin? Diba? But Joseph, ano pong naging result? Ano po yung naging response po ni Joseph? Wala dun yung response ni Joseph na, ay, nagalit ako dito sa mga kapatid ko. Gaganti ako. Pag ako nakalabas dito sa balong ito, papatayin ko rin sila. No, it was not there in the Bible, but God made a way para si Joseph po ay mabuhay pa rin. Amen po ba? Ano po? Kasi may pangako ang Diyos sa buhay ni Joseph. Gaano man karami ang gustong pumatay sa iyo, kapag ang Diyos ay may pangako sa buhay mo, ililigtas at ililigtas ka niya. Amen po ba? Kahit sagasaan ka dyan, hindi ka mamamatay kasi may plano ang Diyos. Marami na tayong napanood sa video, nasagasaan na ng trailer truck yan, pero paano nabuhay? Yung iba nagiging comment dyan because God maybe has a purpose on this person. Ganun po, totoo po yun. Dahil ang Diyos hindi pa tapos ang plano niya sa buhay mo. Ang lahat ng bagay sa buhay po natin ay may plano po ang Panginoong Diyos. At kapag naunawaan po natin yung ganitong pangako sa Panginoong Diyos, we will find hope. Magkakaroon ka ng pag-asa. Ano po na pa nangyari pagkatapos po siya ay ihulog? Siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid sa ilang halaga. At pagkatapos po noon na siya po ay gawing alipin, siya po ay hindi po ganun kadali maging alipin. Kasi kapag ikaw ay alipin, halimbawa, ako, gaya ko na nagtrabaho ako, na-try kong mamasukan bilang isang houseboy nung ako po ay high school or after high school. So kapag nangangamuhan ka, wala kang say. Kung ano yung iutos sa'yo ng amo mo, dapat mong gawin. Kahit hindi mo alam kung paano gawin yung bagay na yon. Amen ba? Na-try nyo na ba yon? Yung kahit yung paakyatin ka ng puno na hindi mo naman alam kung never mo in your life na umakyat ka ng puno, papaakyatin ka kasi kailangan mo tanggalin yung mga bunga. O tapos yung palinisin ka ng yung lalagyan nila ng tangke na malaking tubig doon na never in your life na ginawa mo pero kailangan mo gawin kasi you don't have a word to say kasi inuutos sa'yo ng amo. Ayan. Higit pa ang buhay ni Jose sa nangyari po sa kanya. Hindi lamang po siya naging alipin. Alipin po, ibig sabihin wala kang pasahod, hindi ka pinapasahuran. Tapos lahat ng bagay na iutos sa'yo, dapat mong gawin. Ayan. So, pero paano po ito nalagpasan lahat ni Joseph? Because Joseph holding on
God's covenant. And again, whenever we hold the covenant of God, we find hope. May pag-asa sa Panginoong Diyos. Ano po ang covenant po ng Panginoong Diyos sa buhay po ni Joseph? Itong panaginip niya. Hindi lang po basta panaginip ito. Joseph understand that this is coming from the Lord. Na itong pangako na binigay niya sa kanya sa pamamagitan ng panaginip ay darating yung panahon na ito po ay gaganapin ng Diyos sa buhay po niya. Hindi po siya nagdalawang isip, hindi po siya nagkaroon ng doubt. Instead, he stay in the covenant of the Lord. Hindi po siya umalis, hindi po siya nagtangkang magreklamo sa Panginoong Diyos. Hindi niya po sinisi ang Panginoong Diyos sa lahat ng sitwasyon sa buhay niya. What after next on that situation? Point number 2, God's covenant becomes our strength. Ano po ibig sabihin yan? If you hold on the covenant of the Lord, we will find strength. Yung strength na kung saan, yung hindi mo na kaya pero nagagawa mo pa rin lumaban. Yung hindi mo na kaya pero nagagawa mo pa rin lagpasan yung problema na yan. Yung hindi mo na kaya pero nakakatayo ka pa rin para maglingkod sa Panginoong Diyos. Nung hindi mo na kaya, umiiyak ka na, pero nandito ka pa rin because you believe that God will restore your strength. Amen po ba? Dahil ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang pangako sa kanyang mga anak. Sabi po dito sa buhay po ni Joseph in Genesis chapter 39 verse 2, hindi imbitahan ko po ang bawat isa buksan ng ating mga Biblia. Sa Genesis chapter 39 verse 2, ano po yung pangako ng Diyos dito sa buhay po ni Joseph? 39 verse 2. Sabi po dito, the Lord was with Joseph. So he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Sa lahat ng bagay na ginagawa po niya, siya po ay nagtatagumpay. At napagtatagumpayan niya po ang lahat ng bagay na yon dahil sa kalakasang nagmumula sa Diyos. You will be able to surpass everything because God is continually giving the strength that you need for the day. Ang Diyos po ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yung kalakasan na kung saan kaya mong lagpasan, kaya mong gawin ang lahat ng bagay, maging yung mga imposible ay nagiging posible dahil para sa Panginoong Diyos. Yan po ang kabutihan na kapag naunawaan po natin yung covenant at ito po ay pinangahawakan natin sa buhay natin. Hindi pwedeng basta attend lang tayo ng church, we just listen to the Word of God and then we are... Madali po umattend sa church, madali po maiyak sa church sa message na pinapakinggan po natin, mag-say amen. Madali po yan gawin. Madali po na ma-bless ka on that Sunday service dahil ang ganda ng message. But the question is, after you heard the Word of God, meron ka bang nakuhang covenant mula sa Pangdiyos? May pangako ka bang pangahawakan pagkatapos mo umattend ng church? Na sa gayon, sa bawat problemang lalagpasan mo sa Monday, Tuesday, Wednesday, alam mo mapagtatagumpayan mo because you are holding the Word of God. Hindi ka church attendee lang. Hindi ka nandirito para tumanggap lang na message. Nandirito ka para panghawakan yung covenant muli ng Panginoong Diyos. Yung pangako ng Panginoong Diyos. Amen po ba? God's covenant will restore your hope. God's covenant will restore your strength. And next po, point number 3, God's covenant becomes our victory. Ano po ibig sabihin po niyan? Sa Genesis chapter 45 verse 1 to 8. Buksan po natin Genesis chapter 45 verse 1 to 8. Ito medyo maganda na yung story dito. Ayan. So Joseph reveals his identity. Joseph could stand it no longer. Hindi niya na po kaya itago pa. There were many people in the room and he said to his attendants, "Out, all of you." So he was alone with his brothers when he told them who he was. Verse 2, then he broke down and wept. Hindi niya na nakaya. Nag-breakdown na siya at umiyak na siya. He wept so loudly that Egyptians could even hear him. Naririnig siya. And word of it quickly carried to Pharaoh's palace. Sabi ni Joseph dito, verse 3, I am Joseph. He said to his brothers, is my father still alive? But his brothers were speechless. They were stunned to realize that Joseph was standing there in front of them. Verse 4, please come closer, he said to them. So they came closer and he said again, I am Joseph, your brother, whom you sold into slavery in Egypt, but don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place.
Ito po ang katotohanan kapag ang tao ay totoong humahawak sa pangako ng Diyos. Ito po ang magiging confession. Ganito po ang uri ng puso ng taong humahawak sa pangako mula sa Pang-Diyos. Don't be upset. Don't be angry with yourself for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. Naunawaan po ng tao na ito na ang plano ng Diyos para magligtas ng kaluluwa, magligtas ng kanyang pamilya, magligtas ng marami pang kaluluwa ng pamilya po ni Joseph. Naunawaan niya po na yung plano ng Diyos, bagamat hindi naging madali yung pagproseso ng plano ng Diyos sa buhay po ni Joseph. Pero naunawaan niya po na lahat ng nangyari sa buhay po niya ay paraan ng Diyos para ihanda siya sa pinakadakilang plano ng Diyos. At ito po ay iligtas ang kanyang pamilya. Hindi magiging madali ang paglilingkod sa Diyos. Dahil marami ka pang bagay na iiyakan habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Marami pang bagay na dapat mo pang ikasamaan ng loob. Pigilan ang iyong sarili. Magpasensya ka pa. Marami pang pagkakataon na ikaw po ay magtitimpi pa. Marami pang pagkakataon na ikaw po ay huhusgahan pa. Lalamangan pa ng ibang tao. Marami po yan. Pero kung yan po ay paraan ng Diyos para ihanda ka sa pinakadakilang bagay para sila po ay maligtas, God will fulfill it if you fully understand yung covenant ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Again, ano po sabi po dito? If we hold on to God's covenant sa buhay po natin, we will always be victorious. Anumang mangyari, mananalo ka kasama ang Diyos. Ikaw ay ipinapanalo ng Diyos dahil may plano siya sa buhay mo. Kaya po mga kapatid, sa pagtatapos po natin dito, mabilis no, bigyan ko po kayo ng conclusion. Again, the covenant is about only Jesus Christ. You come here, you serve in this church because of Jesus Christ. Amen po ba? You study, you work hard, you build your family, not because of your own personal, but because of Jesus Christ. Amen po ba? Hindi ka nag-aaral, bagamat nag-aaral ka, pero ang totoong humahawak sa pangako ng Diyos, lahat ng bagay na ginagawa niya ay binibigay niya lagi para sa Panginoong Jesus lang. Dahil alam niya po na ang pangako ng Diyos sa buhay po niya ay mahalaga sa buhay niya. Kaya po mga kapatid, in God's covenant, we will always find hope. In God's covenant, we will always have strength from the Lord. Amen po ba? In God's covenant, we will always have victory sa lahat ng ating laban. Bigyan ko po kayo ng maikling awitin. Etong last Sunday, si Pastor Noah po kumanta. So kakanta rin po ako. Pakita rin siya ang picture. Wala akong lyrics, pero sana meron akong lyrics noon para mas naano nyo po. Pero bigyan ko po kayo ng awiting ito na related po dito sa mensahe po natin. Etong awitin na ito ay it touched my heart in every lyrics, in every words from this song about Jesus Christ. Pakinggan niyo po Even though I'm forever weak, God is perfect, God is complete. And though time and again I may fall, He will raise me up again. We're the people of His covenant. Tayo daw po ay bayan ng pangako ng Diyos. We're the people of His covenant. He is forever with us. Are God's works in our lives through His Spirit, and in every step we take. No one can ever block the Word of God. Wala pong sinuman makakahadlang sa salita ng Diyos. No one can cast aside the Word of God.
The gospel of the Lord will be fulfilled in the name of Jesus Christ. The gospel will be proclaimed where the people of His covenant claim to the very ends of the earth through every step we take. Ipahayag natin yung pangako ng Diyos sa bawat lakbayin ng ating pananampalataya. Ang Diyos ang siyang mapapurihan sa lahat ng ating gagawin. Kapatid, kapag hindi ang Diyos ang napapapurihan sa mga gawa po natin, ang Diyos ang magbababa sa iyo. Gaano man kabongga ang iyong ginagawa sa harapan ng maraming tao, kung hindi na ang Diyos ang naitataas, ibababa at ibababa ka ng Diyos. Pero kahit nasa baba ka, pero ginagawa mo ang lahat para sa Pang-Diyos, ang Diyos mismo ang magtataas at magtataas kung saan ka niya ilalagay pagdating ng panahon. Kaya po mga kapatid, gaya po ng buhay ni Joseph, bagamat nakamit niya, bagamat nangyari sa buhay niya yung pinaka-ilalim ng kanyang buhay, inihanda naman siya ng Panginoong Diyos para sa pinakamataas na rurok na kung saan doon siya ilalagay para ang Diyos ang siyang mapapurihan. Marahil tayo po ay nasa ilalim ng sitwasyon na hindi natin maunawaan yung plano ng Diyos, pero isa lang po sinasabi ng Diyos sa buhay natin ngayong gabi, panghawakan mo yung pangako niya sa buhay mo. Dahil gaganapin niya yan sa buhay mo pagdating ng tamang panahon. Gaya po ng buhay ni Joseph, hindi po siya nagsawang umasa, hindi po siya nagsawang maglingkod sa Diyos, hindi po siya nagsawang umalis sa piling ng Panginoong Diyos. Hindi po siya nagsabing umalis sa piling ng Panginoong Diyos, halip pinangawakan niya po yung pangako ng Diyos. Again, panghawakan mo po ang pangako ng Diyos sa buhay mo. And that is to hold on Jesus Christ alone. Tayo pong lahat ay lumapit sa Pang-Diyos, pasalamatan po natin siya. Praise God. We praise you, O Lord. Thank you for this wonderful message, O Lord. To focus on God's strength, Panginoon Jesus, una po sa lahat ay maunawaan po namin yung pangako ninyo sa buhay po namin. Kung bakit po namin ginagawa ang mga bagay na ito, kung bakit po kami kailangan manatili sa lakbaying ito, kung bakit po namin kailangan pong lumaban sa laban na ito, Panginoon Jesus, ay dahil naunawaan po namin yung pangako ninyo sa buhay po namin, O Lord. Ama, iba-iba man po ang katayuan ng bawat isa sa oras pong ito. Iba-iba man po ang suliranin ng bawat isa, Panginoong Jesus. Iba-iba man po yung lakbayin ng bawat isa sa oras na ito. Ngunit ang naniniwala po kami, iisa ang Diyos na nagbibigay ng pangako sa buhay ng bawat isa para kami po ay patuloy lumakas at magkaroon ng pag-asa at maging matagumpay ng mga anak ng Diyos, Ama. Salamat po dahil naniniwala po kami na kayo po ang aming Diyos na buhay na kasama po namin. Ang pangako niyo po, Panginoong Jesus, sa amin, O Lord, kailanman po, Panginoong Jesus, ay hindi masisira. Kailanman po, Panginoong Jesus, ay hindi mapapako. Dahil ang bawat salita na inyo pong binibigay sa amin, Panginoong Jesus, ay gaganapin niyo po at gaganapin niyo po, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami mapanghawakan ito sa buhay po. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan ang puso ko, Diyos.
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Lord Jesus. Paging dapating mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko, Purihin ka, Panginoong Sus. ang puso ko'y dinudulog Nais po namin lumapit sa sa'yo. inyo, Panginoong Diyos. Nais po namin maranasan yung kalakasan, kagaya ng kalakasan na binigay niyo po sa buhay ni Joseph, Panginoong Sus. Na ano bang pagsubok sa buhay po niya, ay hindi po siya sumuko dahil kayo po ay kasama po niya, Panginoong Sus. Gayon din po ang nais po namin, Panginoong Sus. Naranasan po yung kalakasan na bumula sa inyo, yung pag-asa na hindi nauubos, Panginoong Sus. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko, Panginoong Sus. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoong Sus, sa oras po ito, nais po namin idulog sa inyo ang aming puso, Panginoong Diyos. Dahil tunay nga po na hindi lamang po si Joseph ang dumaraan ngayon sa pagsubok na ito, Panginoong Sus. Ang bawat isa sa amin, Panginoong Sus, ay may iba-iba mang lakbayin. Ngunit naniniwala po kami, Ama, na meron po kayong dakilang plano sa buhay ng bawat isa na gaganapin at tutuparin niyo po sa buhay namin, Panginoong Sus. Naniniwala po kami na sa bawat pagsubok na kami man po ay nadadapa, kayo po ay nandyan para kami po ay itaas, Panginoong Sus. Sa bawat pagsubok na kami po ay lumuluha, kayo po ay nandyan para kami po ay patahanin, Panginoong Sus. Ama, nais po namin panghawakan, Panginoong Sus, walang iba kundi ang Panginoong Sus bilang aming Diyos at tagapagligtas. Wala na pong iba, Panginoong Sus. Hindi po ang aming buhay ay nakasalalay sa pera, Panginoong Sus. Hindi po ang aming buhay ay nakasalalay sa trabaho, Panginoong Sus. Hindi po ang aming buhay ay nakasalalay sa aming asawa, pamilya, Panginoong Sus. Ang aming buhay ay tangi lamang po namin inaalay sa inyo dahil kayo po ang pinagmumulan ng aming buhay, Panginoong Sus. Kayo po, Panginoong Sus, ang aming kagalakan, Panginoong Sus. Kayo po ang aming kasiyahan, Panginoong Sus. Kayo po ang aming pag-asa, Panginoong Sus. Turuan niyo po kami, Panginoong Sus, na ang aming buhay ay nakalagak lamang po sa inyo at hindi po sa ibang bagay, Panginoong Sus. Dahil tunay nga po, Ama, na sa tuwing ang aming buhay po ay nakatuon sa maraming bagay, sa ibang bagay, Panginoong Sus, doon po kami, Panginoong Sus, nangihingi
mahihina. Doon po kami, Panginoong Sus, na wawalan ng kagalakan. Doon po kami, Panginoong Sus, na wawalan ng pag-asa, Panginoong Sus. Ngunit na sa oras pong ito, tinuturuan niyo po kami magtiwala lamang sa inyo. Tumuon lamang po sa inyo at panghawakan yung pangakong binigay niyo po sa amin na tanging si Jesus ang Kristo, ang Diyos na buhay na kasama po namin, Ama. Salamat po, Ama, dahil buhay kayo sa iyong Abundant Life Church Angeles, Panginoon Sus. Dahil naniniwala po kami, dahil kayo ang Diyos ng mga pangako, kami po ang bayan ng mga pangako ninyo, Panginoong Diyos. Gaganapin niyo po ang pangako ninyo sa pamamagitan po ng inyong mga salita, Panginoong Sus. Ang inyong salita ay totoo, hindi po sinungaling, Panginoong Sus. Ang inyong salita ang magtuturo sa amin, ang inyong salita ang magtutuwid sa amin, ang inyong salita ang magpapala sa amin, ang inyong salita ang maglalagay sa amin sa lugar ng pagpapala, Panginoong Sus. So Lord, bless us so that we will be the blessings for the others, Panginoong Sus. Gaya po ng buhay ni Joseph, Panginoong Sus, siya po ay inihandaan niyo po para siya po ay maging pagpapala sa marami pa at kahit sa kanyang pamilya. Di man po namin kasama ang pamilya po namin, Panginoong Sus, ngunit naniniwala po kami ito po ay preparasyon para po kami po ay maging pagpapala sa kanila pagdating ng panahon. The time will come, our family will be saved, Panginoong Sus, because of our prayers and our faith that we have right now. Lord, we thank you. We praise you, O Lord. We honor you, O Lord, this time. We bring back all the glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa panalangin. Ilapit po natin sa Panginoong Diyos ang ating mga panalangin sa oras na ito. Tunay nga na ang panalangin natin sa oras na ito ay gaganapin ng Diyos dahil pinangahawakan mo ang pangako niya sa buhay mo. This time, let's pray for our church. Let's pray for our church to have continuous humility sa buhay ng bawat isa, yung humbleness ng bawat isa, to accept everyone with humility, hindi nagpapataasan ng pride, hindi nagbibilangan ng mga nagagawa, kundi yung humility na kung saan tanggap natin ang bawat isa. Let's continuously pray for the love. If you are losing love for our brothers and sisters right now, if you are seeing someone who losing love right now, pray for them right now. Restore the love that comes from the Lord. Let's pray for the church to have the church that only focus on the love of Jesus Christ. Let's pray for the unity of the church, the body, the pastoral ministry. Tulungan natin ang mga pastor natin. Ito ay hindi magagawa ng iisang tao, kundi ang bawat isa ay dapat magtulungan para mangyari ang plano ng Diyos sa iglesyang ito. But every one of us need the prayer for our pastors dahil ang mga pastor natin, sila yung nagpapakain sa atin, sila yung nagpe-pray sa atin, sila yung nag-iingat sa atin, and they need the strength coming from your prayers right now. May mga pagsubok silang pinagdadaanan. Meron silang suliranin na nilalagpasan na hindi nila kayang i-open sa inyo. But your prayers can move their problems away from their situation right now. Your prayer can strengthen your pastors right now. In the name of Jesus, let's pray for them. Let's pray for the church elders and leaders who are here and not here right now. For the ministries and heads na meron po tayo dito, church ministers natin, and yung mga tumutulong para mangyari po ang gawain ng Panginoong Diyos sa lugar na ito. Pag-pray po natin. At panghuli yung church plans and activities natin. Lahat ng plano natin, ibigay natin sa Panginoon Diyos. Hindi ito gawain ng tao, hindi lamang ito plano ng tao, kundi ito ay plano ng Diyos na gaganapin niya sa pamamagitan ng Abundant Life Church Angeles. Let's pray all together with one voice. Let's pray it loudly to the Lord right now. Let's pray all together. Yes, Lord, we thank you. We praise you, O Lord. We honor you, O Lord Jesus. Right now, O Lord, we are praying for, O Lord, for our church, O Lord. Restore the true love coming from us, the humility that is in this church, Panginoon Jesus. Lord, we are praying for all the pastors right now, Panginoon Jesus. If we have this heart, O Lord, right now na nakikita, Panginoon Jesus, sa paglilingkod sa inyo, sa mga pastor po namin. Lord, palakasin niyo po sila ngayon. I-restore niyo po yung strength na kailangan po sa kanila, Panginoon Jesus. Yung hope, i-restore niyo po sa buhay po ng mga pastor po namin. Lord, pagtibayin niyo po ang kanilang pananampalataya upang ang diablo, ang kaaway ay walang magawa sa buhay ng mga pastor po namin, O Lord. We are praying for our Pastor Joe. Lord, restore him, O Lord. Give him the strength that he needs, O Lord. Bless his
pagpapala sa pamamagitan mo ng mga buhay ng mga pastor na ito, Panginoon. Lord, we are praying, Pastor Ruel, Panginoon Jesus, who are also the main pastor owners ng Abundant Life, Lord. Tuloy na po, patuloy niyo po siya bigyan ng wisdom, ng kalakasan sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Your protection, O Lord, give him, O Lord, right now, through your holy blood, Panginoon Jesus, O Lord. We are praying right now that you are our Lord, you are our Jesus Christ, Panginoon Jesus, who will fulfill all these prayers, Panginoon Jesus. We are praying, O Lord, for the church ministers that we have right now, the elders, the leaders, O Lord. Palakasin niyo po ang mga leaders po namin, mga elders po namin, Panginoon Jesus, ang mga seniors po namin, O Lord, yung mga kabataan po namin na nagiging part ng ministry, Panginoon Jesus, sa music, Panginoon Jesus, sa field, Panginoon Jesus. Lord, restore them, bless them, Panginoon Jesus. Give them the healing, give them the freedom right now in the name of Jesus Christ, O Lord. In the name of Jesus Christ, O Lord. Lord, we are praying, O Lord, to our Sunday schoolers, O Lord, as well, O Lord, that from their very young age, O Lord, tutulungan niyo po sila, O Lord, na makita ang mabuting balita na tanging sa Jesus ang Kristo, O Lord, na from their young age, O Lord, yung mabuting balita ay nagtatanong po sa buhay mo sila, O Lord. Tulungan niyo po ang bawat iglesia, O Lord, na panghawakan lamang po ang mga pangako ng Panginoon Jesus, O Lord. We are continuously praying for this, O Lord, because we believe, O Lord, that you have the perfect time schedule to answer all these prayers, Panginoon Jesus. Lord, we are praying on the activities and blessed niya, O Lord, yung pagtata, Panginoon Jesus, na papalapit, Panginoon Jesus, na hindi lamang po ito maging plano ng tao, kundi ito po ay plano ninyo na nais po mapagpala ang marami pa ang kaluluwa, Panginoon Jesus. Lord, this cantata, O Lord, will be a blessing to many, O Lord. Lord, this cantata will be the way, O Lord, to know you more, Panginoon Jesus. At kayo po may taas, kayo po maparangalan, hindi po ang price, Panginoon Jesus, kundi ang pangalan niyo po ang maging dakilang prices po ng iglesia nito, Panginoon Jesus. Hindi po kami makulang sa presyo, Panginoon Jesus, kundi kami po ay mabuksan sa katotohanan na si Jesus ay sapat sa buhay po namin. Kayo ang kaligayahan po namin, Panginoon Jesus, O Lord. For the Christmas party, Panginoon Jesus, kayo po mag-provide ng lahat ng mga kailangan. Hindi po pinansyal ang magiging problema para hindi mo mangyari ang Christmas party, Panginoon Jesus. We are not doing the Christmas party for our own celebration, but this is the time, O Lord, to give thanks to your name, O Lord. And this is the way how we will celebrate how goodness you are, O Lord, in this church, Panginoon Jesus. Lord, we thank you, O Lord. We thank you for this Abundant Life Church. Pagpalain niyo po ang Abundant Life Church upang sa ganun na ba ang iglesia nito ay maging ilaw at asin sa lugar ng sabana, sa lugar ng Angeles, sa lugar ng Kawayan, sa lugar ng Villa sa Serila, Panginoon Jesus, sa lugar ng buong Pampanga, Panginoon Jesus. Aabutin niya po ang bawat lugar na madilim, na hawak-awak ng away ay mawawasak dahil po sa panalangin ng Abundant Life Church Angeles, O Lord. We are praying, O Lord, that this place is your place, Panginoong Sus. This kingdom is your kingdom, Panginoong Sus. It's not the kingdom of the enemy. It's not the kingdom of pride. It's not the kingdom of envy, Panginoong Sus. It's not the kingdom. Nalangin po kami, Ama, na ang mga autoridad na ito mula sa pinaka-presidente, mula sa mga senador, Panginoon Jesus, sino man po ang mga nakaupo sa itaas, Panginoon Jesus. Lord, pagkausapin niyo po sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Jesus, upang sa gayon, Ama, sa bawat desisyon na gagawin po nila ay maingatan po ang bansang ito, Panginoon Jesus. At upang sa gayon, Ama, ang bansang ito hindi po ay maging bansa na susumpain ninyo, kundi ang bansa na mas pagpapalain niyo po, Panginoong Jesus. Lord, we are praying for the cessation of graft and corruption, O Lord, na ang lahat ng sumpa mula sa droga, Panginoong Jesus, mula sa corruption, Panginoong Jesus, ay mawawasak sa pangalan ng Panginoong Jesus in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Anumang uri ng gambling, Panginoong Jesus, anumang uri ng mga
kapangyarihan ng Panginoong Sus para ang bansang ito hindi umunlad ay mawawasak ngayon sa pangalan ng Panginoong Sus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. All the idol worship will be broken down in the name of Jesus Christ. All the religions will be broken down in the name of Jesus Christ. But will only stand the name of Jesus Christ, O Lord. In the name of Jesus Christ. We are praying, O Lord, for the unity of the citizens of Lord of this country, Panginoon Sus. Iba-iba man po ang lahi namin, Panginoon Sus. Iba-iba man po ang kinalakihan po namin, O Lord. But we are praying that one day, O Lord, that the Philippines will be united in the love of Jesus Christ. Will be united in praising your name, O Lord. Will be united in giving glory to your name, O Lord. Will be united, O Lord, in proclaiming that you are our faithful God who established this country, O Lord, for your goodness and for your glory, Panginoon Sus. O Lord, hallelujah. We are praying for, O Lord, for the economic stability po ng aming bansa, Panginoon Sus. Sa kabila ng mga nangyayari sa ibang bansa, O Lord, patuloy niyo po iniingatan ng bansang Pilipinas upang hindi po maghirap, Panginoong Sus, upang hindi po magkaya sa mga nangyayari sa ibang bansa. Patuloy niyo po kami iniingatan. Lord, the reason why this country still stands still, Panginoong Sus, because our God is alive in this country, Panginoong Sus. Our God is alive. You are alive in this country, Panginoong Sus. Lord, continually be faithful in our country, Panginoong Sus. Gaya nga po ng inyong pangako, Panginoong Sus, hanggat merong mananampalataya na naglilingkod at nananampalataya sa inyo, hindi niyo po wawasakin ang bansang iyon. Hindi niyo po wawasakin ang lugar na iyon. And that's the reason why this country still stands still, because there are so many faithful people, O Lord, who still continuously trusting in you and having faith in you, Jesus Christ, O Lord. We thank you, O Lord. We are praying for our family, O Lord. Lord, right now, O Lord, iba-iba man po ang sitwasyon ng aming pamilya. Maybe there are some families who are about to be broken, Panginoong Sus. There are some families who are facing financial hardship right now, O Lord. There are some family who are suffering in sickness, O Lord, right now. Who are suffering in mental health right now, O Lord. Right now, O Lord, we surrender all these things unto you, O Lord, in the name of Jesus Christ. These families, O Lord, that is about to be broken, O Lord, will be restored in the name of Jesus Christ, O Lord. We will be covered by the Holy Blood, O Lord. Lord, cover them by the Holy Blood. Huwag niyo pong hayaan na sila po ay mawasak sa pangalan ng Panginoong Sus. Lord, hindi po mainam na ang isang pamilyang Kristiyano, O Lord, ay wasak. But right now, O Lord, cover them, fix them, O Lord, restore them, O Lord, in the name of Jesus Christ, O Lord. In the name of Jesus Christ. Huwag niyo pong hayaan ang pamilyang Kristiyano, O Lord, ay nagugutom, Panginoong Sus. Huwag niyo pong hayaan ang pamilyang Kristiyano, O Lord, ay patuloy na dumadaan sa karamdaman. Lord, this is the end point. This is ang katapusan ng mga sumpang ito, Panginoon Sus, sa pamilya nila, sa pangalan ng Panginoong Sus, sa pangalan ng Panginoong Sus. Lord, maybe there are some families that they are been praying for a long time, O Lord, that they want to be saved, O Lord. Right now, we are surrendering these families to you, Panginoong Sus. We are surrendering these relatives to you, Panginoong Sus, na kayo po ang magliligtas sa pamilya po namin, Panginoong Sus, sa pangalan ng Panginoong Sus. In the name of Jesus Christ, naniniwala po kami na ang aming mga panalangin ay hindi po masasayang, O Lord. Lord, restoration of the relationships within the family, members and relatives, O Lord. Pero ano man pong hindi pinagkakasundo-sundo sa pamilya, Panginoong Sus, Lord, kayo po ang pumagitna, Panginoong Sus. Bigyan niyo po sila ng humbleness, respect, love, Panginoong Sus, sa pamilyang ito, Panginoong Sus. Upang sa gayon, Ama, ang pamilyang ito ay patuloy po inyong ingatan, Panginoong Sus. Huwag niyo pong hayaan ang manalo ang kaaway sa mga pamilya ninyo, sa pamilya ng mga anak ng Diyos, Panginoong Sus. Dahil wala nang kapangyarihan ng kaaway sa pamilya po namin, Panginoong Sus. In the name of Jesus, lumayas ka, Satanas. Hindi mo kami kayang linlangin. Hindi mo kami madadaya ng mga kasinungalingan mo. Hindi mo mananakaw ang mga anak namin. Hindi mo mananakaw ang asawa namin. Hindi mo mananakaw ang blessings namin. Because we are protected with the blood of Jesus Christ. We are protected with the blood of Jesus Christ, O Lord. You are our Christ. You are our Lord, O Lord, who will protect our family right now, O Lord. Mahina po kami, pero malakas ang Diyos na siya mag-iingat sa pamilya po namin. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lord, anumang uri ng kapamakan, kamatayan, aksidente, na siyang parating sa pamilya po namin ay hindi mangyayari dahil kami po ay niligtas nyo na sa pangalan ng Panginoong Sus. Sa pangalan ng Panginoong Sus, O Lord. Lord, there's no death. There's no evil plan, O Lord, will win over our family, Panginoon Sus, because you are our Christ, you are our Lord. We are praying, O Lord, Panginoon Sus, na kayo po ang patuloy na magpala sa mga
sa pamilya, sa mga blessings po namin, sa mga trabaho po nila, sa kanilang pag-aaral, Panginoong Jesus. Lord, bless them, O Lord, right now in the name of Jesus Christ, O Lord. Huwag niyo pong hayaan ang trabaho ay maging hadlang para kami po ay mas makapaglingkod sa inyo. Huwag niyo pong hayaan ang aming pag-aaral ay maging hadlang para hindi po kami makapagpuri sa inyo, O Lord. But Lord, use our businesses, Panginoong Jesus. Use our work, Panginoong Jesus, to give more blessings and honor to your name, Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, we believe, O Lord, that whatever we have right now, it all belongs to you, Panginoong Jesus. It all belongs to you. Karapat dapat ka po na ibalik sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito sa inyo, Panginoong Jesus. Lord, we are praying for the finances, O Lord. The stability of the church finances, O Lord. You are our God who continuously providing the needs of this church, Panginoong Jesus. Hindi nyo po pinaparamdam na kulang ang church sa financial, Panginoong Jesus. But Lord, kayo po ang naglagay ng mga pagpapalak ito, Panginoong Jesus. Dahil naniniwala po kami, Panginoong Jesus, na ang iglesyang ito ay hindi iglesia ng tao, kundi iglesia ng Diyos na buhay. Iglesia ng makatwiran na Diyos. Iglesia na siyang nagligtas at magliligtas pa. Kaya po, Ama, kayo po ang patuloy na tumugod sa pangangailangan ng iglesyang ito mula sa pinakamaliit na ministry, Panginoong Jesus, hanggang sa pinakamalaking ministry, Panginoong Jesus. Lord, let you be the one who will be provided all these things, Panginoong Jesus. Lord, we are praying, O Lord, for each members, O Lord, for the improvement of the church equipment and the facilities, Panginoong Jesus. Sa lahat ng mga equipment, sa lahat ng mga kailangan i-improve sa iglesyang ito, Lord, we entrust it unto you, O Lord. Kayo po magpapalago ng lahat ng bagay na ito, Panginoong Jesus. Lord, we are praying for the job and finances opportunities to be opened, O Lord, sa mga nananalaki ng trabaho. Right now, God will give it to you in the name of Jesus Christ because alam niya na gagamitin mo ang trabaho ito para tulungan ang iglesyang ito. Kaya God will honor your job. God will open a job opportunities to you. God will open financial opportunities to you right now because God knows that you will bring back all this to the Lord Jesus Christ. So right now, we are praying, O Lord, for your glory, O Lord, right now for all this financial, O Lord. Lord, one last thing, O Lord, we are praying for the good and faithful stewardship. That, Lord, di po kami magnakaw sa mga bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon Jesus. Lord, may mga pagkakataon na kami po ay dumadanas, Panginoon Jesus, na nangangailangan. Pero hindi nawa ito maging daan para nakawin namin ang dapat para sa inyo, Panginoong Jesus. Lord, turuan niyo po ang bawat isa sa oras nito that we will be faithful giving our tithes and offering to you, Panginoong Jesus. Because this is the only key, O Lord, for your people to be blessed more than what they are receiving right now, Panginoong Jesus. Lord, hindi lamang po ito ang kaya ninyong ibigay sa buhay po nila. Higit pa rito ang kaya po namin tanggapin, Panginoong Jesus. Higit pa rito, Panginoong Jesus. Because marami kayong plano sa buhay po namin na gagawin niyo po sa buhay ng bawat isa. We are so excited, oh Lord. We are so excited, oh Lord. Yung lupaw, Panginoong Jesus, ay pintuan ng pagpapala dahil panabagong ALC, Panginoong Jesus, ang itatayo niyo po sa lugar na iyon, O Lord. We are praying for all the financial blessings will be open in the name of Jesus Christ, O Lord. In the name of Jesus Christ, O Lord. Marami pa pong pagpapala ang handa niyo pong ibuhos sa buhay ng bawat isa sa oras na ito, O Lord. And lastly, we are praying for the healing, O Lord. For those who are sick right now, for their family who are sick right now, please stand up, tumayo ka, ilapit mo sa Diyos, ibigay mo sa Panginoong Diyos. At sino man may karamdaman sa inyo, sino man ang dumadaan sa karamdaman, patagal nang dumadaan sa karamdaman, yung pamilya nyo ay dumadaan na sa karamdaman, this time surrender it to the Lord. Surrender it to the Lord Jesus Christ. Because our Jesus Christ is the one who heals the leprosy. He is the one who heals the blind. He is the one who heals, who make the dead to be alive. And He is the God who will heal your sickness right now. He is the God who will heal your sickness of your family. He is the God who will heal the sickness of your relatives. He is the God who will heal you completely right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ.
anumang uri ng karamdaman, karamdaman man ito sa physical, sa ubo, sa karamdaman, aalisin yan ngayon ng Panginoong Jesus in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Karamdaman man ito sa pag-iisip, tatanggalin niya ng Panginoong Jesus, aalisin niya ng Panginoong Jesus. I-restore niya ang bago mong pag-iisip sa oras nito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Karamdaman man ito sa emotional, ang dami na sigurong sakit, ang dami ng sugat sa iyong damdamin, and you need healing right now. God will heal you right now in the name of Jesus Christ. Pinapatawad ka na niya at papatawarin ka pa niya lahat ng anumang unforgiveness in your heart. Right now, God is giving you the full forgiveness through His Son, Jesus Christ, who died on the cross because He loves you. He loves your family. He loves your relatives. He loves your friends. He loves you so much right now. And Jesus is giving you healing right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ikaw karamdaman, lumayas ka sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumayas ka karamdaman sa buhay ng mga anak namin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumayas ka karamdaman sa buhay ng aming pamilya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, we claim and we acknowledge the healing coming from our Lord Jesus Christ, who died on the cross but rose again from the dead, who is alive right now, who is within us right now. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ right now. We praise you, we honor you, O Lord. Hallelujah right now. Hallelujah, Jesus Christ. We thank you, O Lord. Right now, let's pray for our personal prayer topics. Sa mga prayer topics na ating pong nakuha, sama-sama po natin ipag-pray right now. Pag-pray po natin ang ating mga kapatiran sa oras pong ito. Give them the freedom right now. Give them the healing. Give them the success. Give them the victory right now in the name of Jesus Christ. They need your prayers. They need your prayers. Malamang sila po ay nangihina, and that's why they need your prayers. Pag-pray po natin sila all together po. I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. But here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. That I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. And I want more. I want more. I want more of you, Jesus.
control. I want more of you, God. I want more of you, God. But set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, we that love I you, can't control. We praise you, Jesus. We thank you for your love that never ends, Panginoong Sus. Salamat po, Ama, because you are been faithful to your people, Panginoong Sus. And in this church, O Lord, kami po ay magiging saksi, magiging witness, O Lord, ng katotohanan na kayo po ang tumutugon sa lahat ng aming mga dasal, Panginoong Jesus. We thank you, O Lord. We are so excited, O Lord, to testify to others how faithful our God is, O Lord, to our prayers, O Lord. Naniniwala po kami na ang iglesyang ito, O Lord, buhay ang aming Diyos na sinasamba. Buhay ang aming Diyos na sinasamba. Buhay si Jesus. Buhay ang aming Panginoong Jesucristo sa iglesyang ito. Kaya po, Ama, walang kasinungalingan, O Lord, ang magpapabagsak sa iglesyang ito, kundi ang katotohanan lamang ng inyong salita ang siyang mahahayag sa iglesyang ito. We thank you, O Lord. We praise you, Lord. We surrender everything, O Lord. We surrender our prayers. Wala na po dapat kaming alalahanin pa. Wala na po kami dapat pang ipangamba pagkatapos ng panalangin ito dahil sinagot niyo na po ang lahat ng aming mga dasal, Panginoong Sus. Sinagot niyo na po sa pangalan ng Panginoong Sus. Hindi man po namin nakikita ang aming mga bata, Panginoong Sus. Ngunit kami po ay nagpapasalamat dahil ang lahat ng ito ay tinutupad niyo na po, Panginoong Sus. Tinutupad niyo po, Panginoong Sus. Walang salita po ninyo ang matatapon sa lupa, kundi ang lahat ng ito ay mangyayari sa buhay ng mga anak ninyo, Panginoon Jesus. In the name of Jesus Christ. We thank you. We give glory to your name, Panginoon Jesus. We honor your name, Panginoon Jesus. We give praises to your name, O Lord. We declare your goodness. We declare your faithfulness. We declare your mercy. We declare your grace. We declare your blessings to your people. In the name of our Lord Jesus Christ and Christ. We pray, amen and amen and amen and amen. All glory to our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay dumako na sa ating pagbibigay. And before we pray, I just want to read from Romans chapter 8, verses 31 and 32. Sabi po dito, "What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things?" Amen. Actually, this is not, the scripture po is not about finances and talks about how Paul wanted to assure the believers na kapag kay Lord na. Amen. Na wala na pong makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Either death, or sin. Amen. Wala na kasi sa Panginoon na tayo. But I also wanted to relate this to the finances, financial status ng bawat isa, na para ma-encourage po tayo to have this faith na kakampi natin si Lord. Amen po. Kakampi natin si Lord sa lahat ng bagay. Kakampi natin si Lord sa lahat ng sa buhay natin. It involves our finances as well. So imagine how powerful it is na yung kasama and katuwang natin sa mga pagmamay-ari, amen, sa mga pagpapala na binibigay, and nagmamay-ari ng finances natin is si Lord. How powerful is that, amen? And imagine just how the Lord is able to do anything and everything para sa atin. Amen po. So, we don't have to fear. We don't have to be discouraged. We don't have to, tawag dito, mapanghinaan dahil alam natin na ang Panginoon is sovereign. Alam natin ang Panginoon ay He is almighty and will take care of us and our needs. Amen.
Sa lahat po ng naniniwala na ang Diyos ay buhay sa kanilang mga pagpapala, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus, Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa gabing to, Panginoon. Lord, thank you for restoration, Father God, for the restoration, Panginoon, of our faith, for the restoration of our prayer lives, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, as we give to you, Father God, we pray, Panginoon, na magkaroon kami ng mabuting puso, Panginoon. Magkaroon kami ng puso na masayang magbigay, Panginoon, at tulungan mo kami, Father God, that in everything, Lord Jesus, that we too will be honoring, Panginoon, and glorifying for your name only, Father God. Tulungan mo kami na sa lahat, Panginoon, ng pagpapalang pinagkakaloob niyo po sa amin at pinagkakatiwala niyo po sa amin ay maging buhay at ikaw ang makita at maranasan, Panginoon. Thank you, Father God, for securing our finances, Father God. And thank you, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na ang provision, ang resources and stability, Panginoon, ng kung anong meron kami, Father God, ay galing sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na unahin ka sa lahat ng oras at ikaw lamang, Lord, ang mapala at mapapurihan sa bawat pagkakataon, Panginoon, ng aming pagbibigay. We honor you, we praise your name, and we want just to give back the highest glory and honor through giving. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay magbigay sa Panginoon. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Nais ko pong i-share sa inyo ang verse na ito. Napakaganda ng message ng Lord sa gabing ito. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano po ang sabi ng Panginoon? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Amen. Tinatanggap po ba natin to? Mga binago na tayo ng Panginoon. So tayo po ay nilinis na ng kanyang banal na dugo. Amen po ba? Sige po, tayo tumayong lahat for the final blessing. Let's bow our head. Heavenly Father, we thank you, O Lord, this evening again. Nasa buhay namin, Panginoon, binigyan kami ng kalakasan upang makapag-sama-sama, Panginoon, na magsama sa iyong banal na pangalan. Thank you, Father God, sa mga salita mo na aming narinig ngayong gabi. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo sa meaning, Panginoon, ng gabing ito. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa, sa proteksyon na lagi naming tinatanggap sa iyo. Salamat sa pagpapala mo, Panginoon, sa aming family, sa protection, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga trabaho, Panginoon. I believe, Father God, this evening ay muli, Panginoon, ay magbibigay ka ng panibagong kalakasan sa bawat isa, pag-asa at pangako sa iyong bagong covenant. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang ito. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay
ng kapayapaan at naway panatilihin niyang wala kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa ang kapayapaan at kagandahang loob ng ating Panginoon. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.